tayo sa aking dating pasto kasi parang dito ako. Hindi, be, kasi meron akong kwento. Kwento pa ba to or something, kayawangan mo na yan? Ganito kasi yun. Naisip ko lang, sobrang bait ko palang tao. Like, I'm so down to earth. Down to earth ba yung tawag doon? Kasi yun, sobrang bait ko pala. Kasi, for my years of existence, ang tingin ko talaga sa sarili ko kasi sobrang sama ako. As in, sobrang sama ako. I know that. Pero girl, sobrang bait ko pala. Ngayon ko lang na-realize. Yung ugaling na yun talaga ako. Kahit pamilya ko, parang, ay, di ma-attain. Sobrang bilis magtampo, sobrang bilis magalit, sobrang bilis si Papa hindi na siya mag-get. So, kanina kasi, pumunta ako ng GNT para i-pick up yung order ko. Yung na yun ipapakita, dahil nascam ako doon, utang ina. Anyways, diba? So, parang, nag-commute kasi ako. Every time pupunta ako doon, so, parang 10 pesos lang yung pamasahe. 10 pesos pa lang, ha? Malay ko, mga bukas, mga kalawa, 20 na yan. So, ang ingay, oh. Anyways, so, ayun, so, sumakay ako, papunta doon, commute. And then, alam nyo ba, na-realize ko lang, every time na, pag bumaba ako ng sinasakyan ko ang tricycle pa tawag doon, ang motor lang kasi na may kalo. Basta motor na lang. So, pag bumaba ako ng motor, I always say thank you. And then, na-realize ko, bakit ko nagte-thank you? Ganun. Na-realize ko lang, nagte-thank you ko because not every namamasada may respeto. Not every namamasada may magandang balak. Alam nyo, madami yun na akong nabalitaan na cases na kahit dito, like personally balita, hindi siya online. Kahit dito, may mga meron pa ganyan kong cousin na kumakailang ng motor tapos 7 direction pinunta. And with that, naisip kong, lagi ko mag-thank you kasi ako, never ako niliko ng kahit na sino. And alam mo, nakauwi ako ng ligtas because of them. No harassment, no anything. Yun yung parang doon ako nanggaling. That's why I always say thank you pag bumababa ako ng sasakyan ko or sinakyan ko ang motor. Kasi nga, hindi lahat may respeto eh. Hindi, di ba? And every time encounter ka ng isang namamasadang ligtas kang inuwi, diretso kang inuwi sa bahay at sa pupuntahan mo, always say thank you to them. Kasi nga, ayun, di ba? So, kung hindi ka lang sinerto sa kanila at kung bastos sila, marami pwede mangyari sa'yo. So, di ba? Always be grateful for anything. Yun lang yung gusto ko sabihin talaga. And parang doon ako nanggaling na, parang ang bait ko to appreciate that. Kung hindi ka ganun, sobrang sama ang ugali. At kung hindi ka ganun, wala ka karapatan pag sabihin ako masama yung ugali. Diba? Sobrang ganda ng advocacy. Advocacy ba yun? Hindi. Yun lang, narinig ko lang. So, to all of the commuters, kagaya ko, student, kasi every time na uwi ako ng bahay, hindi na kayo maglakad, talaga nagkukumute ako, kahit malapit lang yung school namin dito. And, nag-thank you. And, ayun, sana gawin din natin yun. Kasi, di ba, at least, safe time inuwi. And pero kung maka-encounter naman kayo ng mga bad guys, bad namamasada, suntukin mo na yan, sipain mo na yan, nasa kalsada pa na sipain mo na. Diba? O bumulintong ka na, pamaba. Pero talagang maging grateful tayo na may mga matitino namamasada pa talaga. Alam nyo ba, speaking of namamasada, kahapon, Friday, tanghali nun. So, sumasakay ako pag tanghali yung uwi ko. Sumasakay yung motor dahil sobrang init sa pagitan ng school namin at dito sa bahay namin. Dahil, tanghaling tapat nga, and then walang puno. Wait lang, ang ingay, ano yan? So, meron kasing sabon dyan, so pabayaan nyo na yan. Anyways, ayun, so kahapon, sa school, paglabas ko pa lang ng gate, meron ng toda. Alam niyo yung toda, yung pila ng namamasada, ganun. May pila sila. So, syempre, lalapit ako doon kasi I'm willing to pay, I'm willing to sakay, tapos pay them, and say thank you after. Pero girl, bullshit, mayroon ako na-encounter. Actually, hindi lang isang beses na-encounter ko itong ganitong klaseng pamamasada. Okay, so, ito yung eksena. Palabas na ako ng gate and then, syempre, papunta na ako dun sa mga nakapilang sasakyan. So, may mga sasakyan na lumalabas, puno na ng pasahero, gano'n. Tapos, meron kasi kaming kilala doon since last year pa na, pangalan na natin si Kuya Oy. Sino yun? Nalimutan ko. Basta, kilala na namin siya since grade 10 or last year kasi nga siya yung nasasakyan namin lagi with my friends. And that time, hindi ako nagka-problema ng ganito kasi nga may mga kasama ako. So, ang alam ko, bakit nangyayari itong case na to is pag isa ka lang or pag mag-isa ka lang na sasakay sa kanilang motor, parang ayaw nilang tanggapin kasi syempre, kunti lang naman yung pamasahe mo nun, di ba? Lalo pag malapit lang, kunti lang talaga yan. Pero ang pinakaayaw ko, yung kahapon talaga, ang dami ko na-encounter nito, pero kahapon talaga yung nagpainit ng ulo ko dahil ganito yung eksena na lumabas na yung mga ibang sasakyan, ibang motorsiklo, umalis na. So, ito, yung merong dalawang motor, doon sa pangalawang motor, which is sa likod nung nauna, is, syempre, ay, siya yung kilala namin, or yung familiar sa akin, which is, basta si Kuya na lang, babe. So, malayo pa lang daw si Kuya, inaano na ako dito, parang inaalok niya ako dito sa unahan niya na matandang lalaki, ganon. Tapos, syempre, wala akong ibang kasama dito na nag-atay, meron, pero nasa gate pa lang. So, parang ako yung nasa unahan talaga. So, pasakay na ako dun sa motor ni Lola, ni Lolo. Pasakay na ako dun sa motor ni Lolo. Sabi ko, Angel, pasakay, ganon yung sabi ko. Tapos, sabi niya, San? Sabi ko, dyan lang sa palengke, sabi ko, malapit lang, dyan lang, ganon. Tapos sabi niya, ay, hindi ako pupunta dun. Girl, pasakay na ako kasi nakaano ko na yung pako dun sa motor. Ay, sabi naman. Sabi, umatras na ako ulit. So embarrassed na kasi meron pa ako kaklase na nandun. Pero naghahanap din sila ng motor, napupunta dun sa malayong bahay ng kaklase ko na yun. So, pero I think, nalaman nila yun. I think nakita nila yung pangyayari na yun. Girl, nakakahiya yun, pasakay na ako. Tatanggi ka pa sa akin. Isa ako like to the max yung ginis ko talaga kay Uncle. Pag nakita ko talaga yun, pulot ka sa akin. So, masas lang ako. Sabi ko, ay, grabe naman. So, ito na nga, ito pa yung isang embarrassment ulit. Putang ina, hindi na siya natapos. So, di ba tinigilhan ako ni Uncle? So, yung si Kuya, nakilala ko na before, sabi ko, Kuya, sa'yo na lang ako, kaya ayaw doon, gano'n. So, pasakay na ulit ako doon, sabi niya, pero kasi dyan, I don't know, sasakay sa kanya ng grupo ng estudyante, putang ina, ang juicy na itong Kuya na to eh. Ang juicy din ang Kuya na to, putang ina. Kilala ako, tinanggihan ako dahil lang sa isang grupo. Wait, grabe sila kasi sobrang kanya nang hintay ng student na palabas ng gate. Tapos, anuhin nila ng isa lang, meron namang grupo doon na naghihintay sa kanila, gano'n, like,
ina mo. Pero, naintindihan ko sila. Pero, pwede, sobrang kawawa ako that time. Tapos sabi ko, ay, putang ina. So, hindi na. Yun sa likod ni kuya, meron isang motor, yun na yun. Sobrang thank you talaga sa'yo, kuya. Girl, kuya rin yun, kasi pang bata. So, doon ako, sabi ko, kuya, pasakay. Ganun. Hindi na ako, lang pa ako talaga agad. Nagtanong muna ako, sabi ko, kuya, pwede pasakay. Tapos sabi na, saan? Sabi ko, dyan lang. Sabi na, thank you talaga, nakaalis na. Thank you, nakaalis ako doon sa sitio yun na yun. Kasi, oh my God, naka-high blood talaga ako. Kay uncle pa lang, dumagdag pa yun. And, ganun lang ako natutan. Etong kuya na to talaga. Hindi ko na siya sasakyan. Ever. Putang ina. Hindi na talaga ako sasakay doon. Nainis ako, parang na-heartbroken lang yung dating puso ko talaga. Kasi kilala namin siya, kilala namin siya, yung grupo namin, yung circle namin. Kasi tatlo kami before, apat pa kami sumasakay before sa kanya. Tapos, ang dami namin binabayad, gano'n. Minsan pa, siya lang yung hinihintay namin na sasakay sa kanya. Siya lang yung hinihintay namin na mamasada. Kasi favorite namin siya, kasi kilala namin siya. Even his phone number, nakuha namin. Tapos gano'n siya sa akin. I'll never gonna sakay in you talaga, kuya. Bahala ka sa buhay mo. Pero never na talaga ako sasakay sa kanya. Never, ever na sasakay talaga sa kanya. Bahala siya sa buhay. Ayun na. Yun yung dati rin nireklamo na isa sa kaibigan ko na pag mag-isa ka lang daw dyan, mahirap sumakay nga. Kasi tumatanggi sila sa isang pasahero. Yun ang kailangan nila dalawa, ganun, tatlo, pag may kasama kang ganun. And girl, wala na akong ibang friends kasi iniwan nila ako, nag-transfer sila. So wala na akong ibang kasama, sumakay, kasama umuwi. Tapos ayaw nila ako pasakyan. Iyak ako. So talagang pag may nagpapasakay sa akin, thank you talaga pagbaba. Kasi, di ba? At kasi hindi nila ako tinanggihan this time. Kaya ako nagsasabi minsan pag sumasakay ng take kasi nga, di ba? At kasi hindi nila ako tinanggihan. They don't feel, hindi nila ako pina-feel na I was not real, I was so useless, gano'n. Kasi sobrang heartbroken talaga ako kahapon sa mga motorsiklo na yun. Talagang, kukula sa singit. Kaya gusto ko lang bumili ng motor ko para never dito kami yun. Ayaw ko ng tanggihan kasi yun yung pinakaayaw ko sa buhay ko, yung tinatanggihan ako dahil no one's gonna reject me before. So, di ba? Sa sasakyan pa lang na-reject na ako. Ang ina mo. Anyways, that's it. Masyado mahaba itong video na to. Gusto ko i-share yung hinanakit ko and saying I was grateful kanina kasi nga gusto ko mag-thank you. So, gusto ko lang talagang i-share yung experience ko na to na sana kayo din, magawa nyo yung mag-thank you man lang kasi nga naiuwi kayo ng ligtas at hindi nagbabalik video kasi marami ng ganun. And also, the mga rejecter, yung mga tumatanggi sa pasahero, wag dawan nyo na yung sakyan ulit. Tigilan nyo na yan. Parang hindi natin ito i-add ng may sama ng loob. Siguro ititigil na lang natin dahil kailangan nila ng pera. Exam talaga pag may reject sa akin at may tumanggap sa akin, ang ibabayad ko 50 pesos para loyal na sa akin.